po, time check 11:18 po dito sa Lipa. Ayan, grabe ko rin, akala mo alas 6 na ng hapon. Dahil sa ulan ang bagyong to. Gusto kayang bahay ko, pagsa ka ng mangga yung terrace, nabuwal yung mangga sa tabing bahay namin, bumagsak daw po sa terrace. Iba yung bubong natin terrace, tagas yung jalo sila sa isang kwarto. Propo natin pagdating ko. Oo, ayan. Paano ang gagawin natin? Oo, anong gagawin natin ito? Yung bubong ko, yun oh. Maswerte lang kung nandito ako. Dito kasi sa park na to, dito mismo ako nagpa-park ng kotse ko. Eh anong mangyayari? Durog yung sasakyan kung nagkataon na nandito ako. Yan ang punit to, warat. Ay. Are. Putol na oh. Ito lang ang live siguro. Nagkalat ang mangga rito. Ay, o yan oh. Pili pa to. Ay, Diyos ko po. Ang nangyayari. Wala lagyan dang. Naku, durog-durog na. Lakas ng impact siguro nito pagbagsak. Sigurado. Ang bigat niya, no? Huwag kayong lalagyan. Bali ito na lang entrance namin. Susuot ka rito para punta ka sa loob ng bahay. Buti na lang po naisipan ko i-park doon sa kabila. Doon. Yun. Dahil kung dito durog yung sasakyan. Pangalawa, kaya ayaw ko rin mag-park dati doon kasi meron doon puno na yung patay na rin yung langka yata yan. Baka yan din dumagan. Mas nakakatakot yan kung tutuusin kaysa dito sa punong ito. Kasi ito walang indikasyon na matutumba eh. Bigla na lang. Ayan, ganyan kalaki yung puno niya. Yung hindi ko lang bigyan ng anong gaano kalaki, pero siguro ang nasa 4 hanggang 5 metro ang circumference nitong punong to. Ganun siya kalaki. Ayan. Yun pala, bulok na yung ilalim niya.
Kaya siya natumba. Ayun, tuloy natin ang paggawa mga kasublay, mga kawayagon. At hindi matatapos ito hanggat walang kumikilos. Hindi mo makukuha sa usapan ito. Kailangan may kumilos. Sa ngayon po, walang kikilos. Hindi po ako matutulungan ng aking asawang buntis. Lalo na yung aking anak na 10 years old, babae din. Habang naghihintay po tayo ng tutulong, ako na po muna. Update ko po kayo. Ayun, sa pagpapatuloy ng ating vlog, yan po yung nangyari sa bahay ko. Tulungan naman po ako ng mga heavy equipment na maputol, matanggal yung puno sa pagkakadagan doon, mailagay doon. Problema ngayon, pagbaklas nito, yung kuryente, wala po akong kuryente, putol po yung linya ng kuryente, yung bubong, yung salas, pumapasok ang ulan. Mga kaayagon, sa mga ganitong pagkakataon, ang una nating iisipin, ano ang gagawin natin next, ano ang solusyon. Pwede po tayo magdrama, maawa sa sarili, pero wala pong mag-aayos nito kung ganun po ang gagawin natin. So yun na lang po isipin natin, ano ba ang susunod natin gawin, ano ang solusyon. Pag nagdrama pa po tayo, the more na nagdrama tayo, the more na ninanamnam natin yung sakit ng mga pangyayaring ganito, the more na hindi ho tayo magiging productive, the more na wala po tayong maayos. So dito sa portion na to kahapon, ayan, ayun na yung mga yero, tinanggal ko na. Ngayon tutuloy ko lang to habang naghihintay. Naghingi naman, nag-ano naman po tayo ng mga katulong, kaso wala pa po dumarating at wala pa pong nagre-reply. So habang wala pa, ako po muna mag-asikaso nito. Yan lang, sinasabi ko, laban lang. Hindi po naubos ang pagsubok, pero yung mga pagsubok na yan, gawin natin pagkakataon para lalo tayong tumibay. Every time na nalalampasan natin ang mga pagsubok, yung experience na yon, yun mismo magbibigay ng tibay sa atin. At sa mga malilit na pagsubok pang darating, hindi na natin iindahin, kasi galing na tayo sa malalaking pagsubok. Sana naiintindihan niyo po ako. Hindi ko naman po inaalis yung pagiging human. Siyempre natural po sa atin sa maloob. Hindi naman natin alam kung sino sisisihin natin. Hindi naman natin alam na sa laki ng punong ito, babagsak ng ganun-ganun na lang. Yun pala, bulok na yung gitna niya. Yun, no? Laki ng punong ito, mga kasublay. Hindi ko lang lumapit to kasi may light na kuryente doon. Tinatawag ko pa sa kinauukulan para maayos, makuryente tayo. Ito pala, ito mismo na porsyon na to, kung saan bumagsak yung punong yan, andyan po ako nagpa-park ng aking sasakyan. Yan.
Wala kasi yung mga gloves. Wala ka nakita gloves? Posisyon. Naku. Ha? Oh, Ano? ang dumi. Lumalabahan. Ni? Lumalabahan. Puro ano. Bago yung pantalon, oh. Siya. Nilaban namin yung nakasampayan eh. Kaya nga. Hi guys. May langgam. Okay. Sabi ko niya, kung ano masasabi niyo. Nangyayari. Yan guys, bumagsak yung puno dito sa terrace namin to. Ayun. Sirap bubong. Sirap bubong. Yan yung mga nangyari guys. So, tapos ang laki ng ano, ng puno. Yung pa guys ng puno. Yung dito. Yung guys, malaki. Ano sa pantalon ko. Pagdating ni kuya, ano yung agad, palaban nyo agad. Kasi pagka mantsa. Stop ka na tati.
Okay. Stop. Right. Sino lang? Susunod mga kahoy naman. Ni. Ito. My goodness. Okay. Cut. Ha? Yan guys, unti na lang daw kasi. Ayan o. Ito na lang. Yun, dito naman tayo. Diyan tayo. Okay. Diyan. Yung kuryente oh. Ito guys ang kuryente. Maraming kuryente. Naputol. Naputol. Ito, tingnan mo tong dulo. Okay. Yan, naputol. Clip. Diretso sa kontador. Tanggalin mo na natin ito. Yan guys, tatanggalin ni dati oh. Na. Gagalaw na pala eh. Doon, sa dulo. Yan guys, ang bike ni kuya. Hi guys! Papasalamat kami dahil hindi kami nasaktan. Kaso, madami nasira. Ayan guys, oh. Inaayos ni daddy yung mga bubong. So yun guys, dito na lang. Bye-bye! Ayun po, so nagpapahinga na po kami ni Bonso. Natapos na rin po yung na-clear na yung dapat i-clear dun sa labas. אז אני נשאר פה לקפוא ביחד איתך. Maraming salamat po sa panonood. Okay naman po kami. And okay ka lang ba, Bonso? Sure ka? Apo. Okay. So, yun nga po. Ulitin po namin, napapasalamat pa rin po kami sa Panginoon at walang nasaktan sa kanya. Ayun, see you ulit guys sa susunod na vlogs ng Cyrus Nigel Bye-bye! TV. Bye-bye!